Alright, so yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga kababayan ko nga po pala dyan sa Pilipinas po, magandang araw po sa inyong lahat. At sa araw nito nga po pala mga lods, ang i-repair po natin ay Panasonic microwave pa rin po. At bago nga po pala tayo mag-umpisa, disclaimer lang po, ang video ito wala pong advice ng sino mga eksperto o kahit professional mga lods. Ito ay nagbabase lamang sa aking karanasan mga lodi. At dahil sa katagalan ko na po dito sa pagre-repair ng ganitong appliances mga lods, marami na rin po akong mga kaalaman sa dito sa klaseng although hindi po professional na kaalaman mga lods, kung mayroon po kayong mga personal na opinion po, maaari po kayong mag-comment lang po sa baba at ating tatalakayin mga lods. Okay? At bago nga po pala tayo mag-umpisa, para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po, paki-subscribe na lang po at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi ka-updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. Paki-like and share na rin po. Tara, umpisahan po natin. So yan po mga lods, naisaksak ko na po mga lodi at i-on po natin yung switch ng plug po natin mga lods. So yan, may power na po siya mga lodi. Kung napapansin po ninyo mga lods, may display po siya mga lodi. Ang problema lang mga lods, pag start po natin, ayan, set po natin sa 1 minute, then click po natin ang start, sumasabog po yung kanyang fuse mga lodi. So yan, test po natin. Yun o. So yan, patay po siya agad at wala na po siyang power. So kahit ano pong gawin natin, wala na po talaga siya mga lods. So sabog po yung kanyang fuse mga lods. Ngayon, check po natin kung anong problema yung fuse niya mga lodi. So mga lods, may nahanap po akong fuse dito mga lods, pangpalit sa kanya mga lodi. So yan, bubunutin lang po natin at pigwatin lang po natin. Ganito lang po kabilis magpalit ng fuse mga lods. Ayan. Tapos, palitan po natin ng bagong fuse. Yun, no? So, yan. Pagka-plug po natin, on. Ayan, may display na po siya ulit. Pero hindi na po natin pindutin yung start niya, mga lods, dahil sasabog na naman yung fuse po natin, mga lodi. So, yan, bubuksan po natin, check po natin kung ano po yung problema. Ano po yung dahilan bakit sumasabog yung fuse niya, mga lods. Yan. Dahil wala po akong ibang screwdriver po, test pen po ang gagamitin po natin mga lodi. Yan. So ngayon, para check po natin, dahil karamihan po talaga mga lods, ang problema pag ganito mga lods, para ma-check po natin yung kanyang switch, bubuksan po natin yung kanyang pinto. So buksan po natin, pindot lang po natin sa harap, ayan, nakabukas na po yung pinto, and check po natin yung kanyang switch mga lodi. Kagaya ng palaging ginagawa po natin, ayan. Okay, subukan na po natin, ilapit lang po yung mic. Yan, malutong po yung kanyang switch mga lods. Ibig sabihin good po siya. Yan, malutong din po, ibig sabihin good po siya. Dito po sa baba, medyo na po yung fuse niya dito sa baba, yung switch niya sa baba, pero okay pa rin to mga lodi. Okay. So ngayon, ibig sabihin good po yung kanyang mga switch po mga lods. Yung interlock switch po o kaya door switch po, bahala na po kayo kung anong gusto nyong itawag dyan mga lodi. So ibig sabihin, dahil goods po yung kanyang mga switch, ang problema, hindi ko na po i-check mga lodi. Ang problema po, ito lang po ang nagpapatrip sa, kung hindi po dito sa switch, itong pangalawang switch po, second switch po niya mga lods,
dito po sa kanyang inverter. So hindi ko na po i-check yung inverter mga lodi, papalitan na lang po natin kaagad yung kanyang inverter mga lodi para hindi na po tayo tatagal mga lods. Dahil ayaw ko po kasing maggawa ng mahabang video mga lods dahil wala naman po nanonood mga lodi. Slide. Yan. So po, natanggal na po natin yung kanyang inverter. Tabi po natin ng konti yung microwave po natin mga lods para buksan po natin yung kanyang inverter mga lodi. So yan, grabing dumi po ng inverter pero karamihan po dito mga lods. Dahil ayoko na po ng mahabang video mga lods. Itong kanyang IGBT po, pag nagkaroon po ng shortage to mga lods, talagang puputok yung fuse mga lods. So ngayon, hindi na po natin to palitan mga lods muna. Yung kanyang hindi na po natin i-check yung kanyang IGBT. So kukuha po tayo ng bagong inverter. Ayan, may ibang inverter po tayo mga lods. Hindi po ito bagong mga lods. Bagong tanggal sa ibang microwave po mga lods. Second hand din po ito mga lodi. So yan, itabi na po natin yung kanyang lumang inverter mga lods. Yan. Right. So ngayon, ilalagay na po natin yung inverter. Siguraduhin lang yung sa ilalim, yung mga paa niya, nakasentro po mga lodi. Pag okay na yung paa niya sa ilalim, okay, saka po natin i-slide. Ayan, lock na po siya mga lods. And ilagay na po natin yung kanyang screw. Huwag po natin kalimutan itong screw dito mga lods. Importante po ito mga lodi. Dahil pag walang screw po, walang ground sa body po, nag-i-spark po yan mga lods. Yan. So yan, natapos na po natin palitan yung kanyang inverter mga lods. So iti-test na po natin mga lods. Okay, so yan, i-plug po natin mga lods. On. So yan, may display na po siya mga lodi. 1 minute, test ulit natin. And ayan, hindi na po siya nag-spark mga lods. Gumana na po siya mga lodi. Right, so yan. So yan, hintayin na lang po natin matapos yung kanyang 1 minute mga lods. So yan, natapos po yung 1 minute, ibig sabihin, goods na po siya. Inverter po yung kanyang problema mga lodi. So yan mga lods, natapos na po natin i-repair yung microwave po mga lodi. So pag-alaman na po natin kung ano po yung problema ng inverter mga lods. Karamihan po talaga pag sa inverter mga lods, IGBT transistor po ang nasisira mga lodi. Kaya nagtitrip po sa ang kanyang fuse mga lodi. So yan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe po, pag-subscribe na lang at pinutin yung notification bell sa baba po para lagi kayong updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. Maraming salamat. Stay safe, stay creative. God bless you all. Bye-bye.